I really want to ask you this question. Kasi isa pang usap-usapan ay ang pagtanggal sa educational qualifications ng board members mula sa dati na may master's degree at dapat galing sa isang reputable university. Ang depensa po kasi sa ilang kasapi ng IRR review group, ito raw ay para bigyan pa ng kalayaan ang board na magtakda ng specific qualifications base sa kanilang karanasan sa fund management. Kayo po na involved din sa fund management. Importante nga po ba ang educational qualifications sa mga nagmamanage niyan or experience is okay? Well, syempre, ano ba mas mananaig sa dalawa? Yung level ng edukasyon, lalo na yung mga master's degree, no? Kung ano man yun, graduate school, or yung expertise. No? Yung talagang, kasi pera yan, tulad nga binanggit ko kanina. On top na dapat mas maigting yung ma-fulfill lalo yung developmental mandate, but yung profitability mandate. Kasi noon bukod-bukod pa yung mga kanya-kanya pa yung before the law, yung kanya-kanya yung mga GOCCs, GFI sa pag-manage ng mga pera nila, okay na, fulfill yung on the developmental side, pati yung profitability. So, dapat mas profitable ngayon. Nagmamatter talaga. Siyempre, it's a very specialized skill, yung fund management. Dapat may expertise, no? Whether local yan or international. So, maganda ang track record. Ayun talaga yung ano nila, yung qualification, no? Yung maganda yung track record. So important po yung tipong may credentials like master's degree plus the experience. So hand in hand po yung sinasabi po ninyo. Tama po ba? Well, depende. Ang tanong doon, kailangan ba talaga? Kasi ngayon, example, kung titignan mabuti kung ano ba yung mas nagmamatter, ano ba yung mas matimbang. What do you think matters more, sir? Well, syempre, dapat yung track record. Kasi global ano yan yung mga global fund managers. And I'm sure, dahil malaki yung mga funds involved, may mga ganyan talaga, yan talaga yung career nila. Kaya hindi yung kailangan i-emphasize na marunong talaga sa fund management. Maganda yung track record na kumita, lalo na mataas. Kasi ganun ang mandato. Dapat mas mataas yung bar, yung isinet, no? Dapat mas malaki, mas mataas yung profitability ng fund. So, dapat ano talaga sila? Yung experience, saka yung expertise. Malinaw, no? malinaw po. Oo, kasi ito po. It doesn't follow, kung yung kumbaga, okay, may mga credentials, halimbawa, na-obtain sa graduate school, pero does it follow na marunong ba ito na kumita ng pera? Naging profitable ba ito? Unang-una, may kakayanan, hindi lang sa kakayanan, kundi may karanasan, may skills na kaya mag-manage ng funds. No? Kung baka hindi i-level up din yung qualifications.